Hi, good morning po mga kapatid. Si Brother Roy po. Mag-share lang po ako ng salita ng Diyos na gamit po ang Biblia. Ito po mga kapatid, sa umagang ito gusto kong i-share sa inyo na tayo ba ay maliligtas sa ating mabubuting gawa? Tayo ba ay makakapunta sa langit sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa? Only sa mabubuting gawa. So yun po yung pupuntahan natin ngayon, na ito po ay itunuro sa atin ni Apostle Paul, na ito isinulat niya sa mga taga-Epeso, the same time sa atin po, upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa Ephesians 2 verses 8 and 9. Sabi po, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sino po ba yung biyaya na tinutukoy dito na sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas? Sino po ba yung biyaya? Ang biyaya po ay ang ating Panginoong Kristo. Siya po yung binigay ng Diyos. Siya po yung ikinaloob ng Diyos upang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po siya nagkatawang tao upang siya ay tumubos ng ating mga kasalanan. At paano niya po ito ginawa? Siya po ay nabuhay. Siya po ay nangaral. Siya po ay napako sa krus. Siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po ay nilibing. Siya po ay nabuhay na maguli. At yun po, sa pagkabuhay na maguli mga kapatid, yun po ang kahulugan na yung ginawa ng ating Panginoong Kristo, it is holy and acceptable sa ating Ama na nasa langit. Nakalagay po yan mga kapatid sa 1 Corinthians 15 verses 16 to 20, na nagkaroon po ng kabuluhan ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Kristo nang siya'y muling buhayin ng ating Ama na nasa langit. So mababasa niyo po yan doon mga kapatid. So dito sinasabi po na sa pamamagitan ng sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino po yung dapat sampalatayanan? Diba po? Kailangan malaman natin yun. Sino po yung dapat natin sampalatayanan para magkaroon po tayo ng kaligtasan dahil dun sa biyaya. Kaya nga po sabi dun sa John 3:16, kausap ni Jesus Christ si Nicodemo, sabi niya po na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Sino po ba yung bugtong na anak? Ito po si Jesus Christ. Yung bugtong na anak niya po na sinasabi po doon sa John 3:16, sapagkat kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Napakaliwanag po doon. Siya po yung biyaya na ibinigay ng Diyos. Kaya nga po sinukoy dito sa verses sa Ephesians 2 verse 9. Kaya sabi po rito, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang tinutukoy po dito yung gawa po, yung effort nating sarili na ang akala natin na yun sa pamamagitan ng ginagawa nating mabuti, mapupunta tayo sa langit. Sa pamamagitan ng paggawa natin na mabuti, mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Meron pong sinabi ng ating Panginoon Diyos na sino po ang sumampalataya sa kanyang anak. Yun po ang kalooban ng Diyos. Sampalatayanan po natin si Kristo. At doon, kung ikaw ay nais mo talaga na maligtas, magkaroon ng mabuting relasyon sa Diyos, sampalatayanan natin si Kristo. Kasi sabi po ni Jesus Christ, nung tinanong siya ng kanyang mga alagad, sabi niya po, and Jesus answered to them sa John 14:6, and Jesus answered to them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, paano po tayo makarating sa langit? Sa pamamagitan po ni Kristo. Paano po tayo magkakaroon ng pagkaligtas? Sa pamamagitan po ng biyaya na si Kristo po yung tinutukoy doon, mga kapatid. Kaya po tayo, mga kapatid, kung nagnanais tayo talaga na malaman natin yung kalooban ng Diyos, hanapin po natin yung katotohanan, yung daan at ang buhay. Ito po si Kristo. Ang sabi po doon ni Apostol Pedro, nung nasaktan yung kanilang mga puso sa Acts 2:37 and 38, sabi po nila nung nalaman nila yung katotohanan na si Kristo na ginawa na Panginoon Diyos na nasa kanan ng ating Ama,
Nasaktan yung kanilang mga puso kasi talagang pinahirapan nila ng lubos ang ating Panginoong Kristo. Sabi po ni Apostol Pedro doon sa Acts 2:37 and 38, ipinako nyo nga no? At doon nasaktan at tumagos ito sa kanilang mga puso. Tinanong nila si Apostol Pedro, at ang sagot po ni Apostol Pedro, sabi po sa kanila sa Acts 2:38, kayo'y magsisi. Magsisi kayo. Ibig sabihin po ng pagsisisi, ito po yung pagtalikod sa kasalanan, mabuhay sa kabanalan. At sa pagsisisi po, doon po mangagbautismo. At mangagbautismo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, upang tanggapin natin ang kaloob mismo, yung Holy Spirit. At may mga kaloob po ito upang tulungan tayo patungo sa kabanalan. Kaya ikaw kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you have the chance. Lumapit ka sa Kanya. Kaya ito po, tatapusin po natin mga kapatid sa pananalangin. Salamat po Panginoon sa iyong buhay at totoong salita. Purihin ka po Lord, naway ang iyong mga salita ay lumapit po ito sa mga puso ng mga taong naghahanap sa iyo. Purihin ka Panginoon sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Tulungan mo po ang mga tao na wala pa kay Jesus Christ. Dahil lumapit sila, humingi ng kapatawaran, gawin nila yung kalooban mo, mabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo, at matanggap nila ang kaloob na Holy Spirit at yung mga kaloob ng Holy Spirit with the help and the guidance of the Holy Spirit in Jesus' mightiest name. Amen. Amen. Good morning po and may God bless us all.